Kabayan, muli po nagbabalik ang ating palatuntunan, ating alamin ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo. Ano po ang inyong makakapiling sa ating palatuntunan? Live po tayo sa Facebook, at saka mapapanood po ninyo sa YouTube, kabayan, YouTube channel po ng palatuntunan, ating alamin. At marami po tayong mga pag-uusapan sa ating programa. Ang ilan po sa mga paksa sa ating kabuhayan, yung po mga bagay na magbibigay po ng pagpapahalaga sa agriculture and fishery sector, kabayan. Palagian po natin tinatalakay. Siyempre, kasama rin po ang mga balita at mga paksa na ating nakukuha sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa buong daigdig, kabayan. Pinag-uusapan din po natin ang mga bagay na naiiba pero may kaugnayan po sa ating pamumuhay araw-araw sa Pilipinas. At issues, siyempre mga balita na ating pong nakukuha sa mga balitaan na nagaganap sa buong Pilipinas at sa buong daigdig, kabayan. Bueno, kabayan, sa araw na ito, mapadako naman po tayo sa larangan ng edukasyon. Medyo naiiba po sa araw na ito, kabayan ko. Educational policies ng pamahalaan at mga balita ukol sa pag-aaral ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating pong mga kabataan. Alam po ninyo, kabayan, nakatawag po ng pansin ng ating alamin ang isang balita ukol sa isang samahan na gumagawa po ng mga hakbang at petisyon ukol sa isang bagay na napakahalaga kung talagang tutuusin, kabayan. Ukol po sa isang asignatura o subject sa paaralan ng ating mga mag-aaral. Ito po, kabayan, ang petisyon ukol sa revival o pagbabalik ng pagtuturo ng Philippine history, kabayan po, sa high school. Kasaysayan po ng Pilipinas, kabayan, na naalis po bahagi ng isang direktiba ng Department of Education noong 2014. DepEd Order number 20, kung to be exact, kabayan ko, sa mga ulat nating tinanggap. Alam po ninyo, sa totoo lang, kabayan, itong mga huling araw ko lamang napag-ukulan ng pansin at panahon ng nasabing issue, sapagkat medyo abala po tayo at nakafocus po tayo sa agri-fishery sector sa ating bansa at sa mga hanap buhay. At maraming kaugnay na paksa sa edukasyon, pero nakasentro po ang ating issue sa nasabing bagay. Kaya sa ngayon, kabayan ko, ipagpaumanhin po ninyo, dumako po tayo sa larangan po ng edukasyon sa Pilipinas. At ang tinutukoy po natin, kabayan, ay ang asignatura o subject matter project, kabayan ko, na tinatawag po natin Philippine History. Pag-aalis nito bilang required subject sa high school na nangyari noong 2014, kabayan. Maraming taon na nakalilipas. Nasabi po ng mga pinuno ng nasabing tanggapan na ang kasaysayan ng Pilipinas ay napasama na sa ibang mga subject sa paaralan. Kung kaya't hindi na dapat magkaroon daw ng hiwalay na asignatura, hindi na dapat i-separate po daw di umano ang nasabing subject. At dahil din dito, ito po ay naituturo naman sa elementarya. Sabi po nila, yung pong kanilang pangangatwiran dito. Total na ituturo na sa elementarya, hindi na dapat magkaroon ng isang separate subject tungkol sa Philippine history. Medyo controversial ang nasabing paksa natin. Dahil din dito, kabayan ko, ay binigyan diin ng nakaraan na Secretary of Education noon. Dapat di umano na ito ay bahagi na ng mga paksa ukol sa mga kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sinabi ng mga nagpetisyon naman sa kabilang dako, sa pagbabalik ng Philippine history bilang hiwalay na subject ay dapat higit na bigyang halaga at atensyon ng mga mag-aaral ang nasabing asignatura, kabayan ko. Mula sa grade school at hanggang sa makarating na ang bata sa kolehiyo, kabayan, malaki po ang pagkakataon na makalimutan na po, sapagkat alam po ba ninyo, yung pong Philippine history itinuturo sa high school kaysa sa elementarya. Pero pagdating sa high school, isinasama na po ito dahilan po sa nasabing direktiba sa iba't ibang mga subject matter. Parang doon na lamang kasi nakasingit. Sabi nga po nila, maiwasan po ang pagiging redundant
sa pagtuturo ng nasabing subject. Ano po? At mula po sa grade school at hanggang sa makarating ang bata sa kolehiyo, malaki ang pagkakataon because there is a gap of something like 6 to 7 years. Ano po? At kung hindi ka major sa Philippine history, kabayan, maaaring hindi pa ninyo makuha ito sa kolehiyo, kabayan ko. Kaya't malaki pong bagay ang mawawala sa ating mga kabataan kung ang pag-uusapan po natin ay ang kaisipan nila at tinutungo po ng kaisipan tungkol po sa mga nakalipas na kasaysayan ng ating bansa. At ito po ay dapat na mabigyang halaga. Hindi na magiging mabisa ang pag-aaral ukol sa Philippine history anang mga balita tungkol po sa mga bagay na nagaganap sa mahabang panahon na habang nag-aaral po ang mga bata sa kanilang mga paaralan. Dahil dito, mayroong mga kababayan tayong nais na muling ibalik sa pagtuturo sa high school ang Philippine history. At sa kanilang petisyon na binanggit po natin, kabayan, na kumakalat na po sa buong Pilipinas, mayroon ng mahigit sa 48,700 petitioners, signatures ang nakakalap. Sinabing kailangan lamang ang mayroong 50,000 signatures para ito po ay maging mabisa at maibigay po nila sa mga kinaukulan. Alam po ninyo, may kaugnayan dito, kabayan, ang isang bagay na atin pong nababanggit ay ang ukol sa hakbang naman na alisin na ang Tagalog, kabayan, bilang wikang pambansa sa Pilipinas. Ito, kabayan, ayon po sa mga issue, sa palagay po ng ating alamin ay dapat na bigyang halaga ng bawat Pilipino ang kasaysayan ng Pilipinas at ang sariling wika po natin, kahit na po ay Tagalog o pinag-halong dialekto ng iba't ibang rehiyon, ay bahagi na po ng kaluluwa at backbone o sinasabi po nating gulugod ng ating bansa. At ito nga, kabayan ko, sabi nga, kapag ka mahina ang gulugod ng isang bansa, kaunting hangin lamang, maaaring mabuwal po ito. Ano? May kaugnayan sa wika at kasaysayan ng Pilipinas, may nakuha po tayong statement, kabayan, sa isang hindi kilalang personality, kabayan ko. Wika niya, and I would like to quote, kabayan, hindi man verbatim, ang ating pong babanggitin. Ang sabi po niya, tinura niya, people have to fight for their history and their culture, their achievements individually and as a nation. People have to be proud of their past, their history, and their culture. People losing the lessons of history, forgetting about their culture, their achievements, especially the heroic deeds of the people of the past, is like, sabi po nila, they never existed at all. At sinabi po nila, parang walang nangyari at wala po silang alam o wala po silang naaalalang nakalipas doon po sa mga nakalipas na kasaysayan po ng isang bansa. End of quotation, kabayan. Napakaganda, kabayan ko. Sabi nga po, kapag pagka hindi natin pinag-aralan ng ating kasaysayan, kabayan, parang walang nangyayari sa nakalipas, kabayan ko. Dito masasabi nga po natin, yung bang mabalik tayo sa mga pangyayari sa Pilipinas, lahat po ng mga struktura, lahat po ng mga landmark na may kaugnayan po sa ating kasaysayan, nagiba, inalis, sinira, pinalitan ng mga bagong gusali. At yan po ay hindi maganda para po sa isang bansang kagaya po ng Pilipinas. Alam po ba ninyo, sa ibang bansa, kabayan, nire-retain po nila yung mga landmark na yan. At talagang, sabi nga talagang nilalagyan po nila ng pagpapahalaga ang nasabing mga gusali, ang kanilang mga tulay, ang kanilang mga ilugan, ang kanilang mga lugar na kanilang dapat na pangalagaan na bahagi po ng nakalipas na kasaysayan ng isang bansa. Nakalulungkot na sa Pilipinas, kabayan ko, ginigiba po natin, sinisira, inaalis, at inaalis din po natin sa kaisipan ng ating pong mga kababayan. And in so doing, we are allowing our present generation to forget about what happened in the past. Nakalulungkot, kabayan ko. Ang dapat nating palaging ikintal sa isipan ng lahat ang nakalipas, maganda man o hindi, upang hindi natin makalimutan ang nakaraan, kabayan, ang nakalipas. And if we don't look back,
It's like the past never existed at all, di ba? Nasabi po natin kanina. At sa wika po naman, sa ating pong sariling wika, kahit na po si Dr. Jose Rizal, na kampiyon sa iba't ibang lingwahe na kanyang natutunan. He could speak different languages, kabayan. Spanish, French, German. Yung pong kanyang sariling wika ay hindi po niya nakaligtaan. At sinabi nga po niya, ang isang tao na hindi magmahal sa sariling wika ay parang isang malansang isda. At ngayon ay pinag-aaralan po natin sa mga panahong ito na bakit natin aalisin ang ating sariling wika. Kung nakikinig sa atin ng mga petitioners ukol sa pagbabalik ng Philippine history sa high school, kabayan, sa sekundarya, please, if you don't mind, count me in, kabayan. Isama po niyo ako. Nakikiisa ako sa pagbibigay halaga sa mga lumipas na kasaysayan ng Pilipinas at kailangang ituro ng matagalan sa ating mga paaralan, hindi lamang isama sa mga asignatura o mga subject na po bilang isang parang addendum na lamang. Hindi po. Kinakailangan magkaroon po ng hiwalay at separate hour and time for Philippine history para hindi po makalimot ang ating mga mag-aaral, lalo tigit ang ating pong mga kabataan. Bigyang mahabang panahon at atensyon at pagpapahalaga ng lahat ang nasabing subject. Ano po, kabayan po? Naku, yan po, kabayan. Sabi nga, emotional at napakaganda po ng issue ito na dapat nating iparating sa ating mga kababayan. Ang ating alamin, kabayan, ay napakaliit lamang. Simpleng palatuntunan sa agriculture, sa fisheries, kabayan, pero binibigyan po natin ng pagpapahalaga ang mga bagay na bahagi po ng kaanyuan at kaisipan ng bawat Pilipino sa nakalipas, sa ngayon, at sa hinaharap, kabayan. Kapag yan po ay hindi natin pinagsama-sama, kabayan, parang walang halaga ang ating pagkatao, ang ating pagiging isang Pilipino. Bahagi po ng ating Pangulong Tudling. Issue po sa araw na ito na nalayo po sa larangan po ng pananakakan at pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Pero yan po ay bahagi ng kabuhayan po at kaisipan ng bawat isang Pilipino dito po sa ating bansa. A nation who does not look back to its past na po ay wala pong patutunguhan sa hinaharap, kabayan. Okay, kabayan ko. Yan po ay isang bahagi po ng mga bagay na ating pong pinag-iisipan. Ipagpaumanhin po ninyo kung hindi man ako, ako'y sinasabi ko hindi talagang Pilipinong-Pilipino ang kaisipan. Sabi nga po ng iba, kinakailangan from time to time, I would be using a foreign language in this program for us to be able to relay the message of this program ating alamin. Pero sabi ko nga sa aking palagay, kung yung mga Ruso na nakaugnay ko nung kami po ay nasa Russia, kabayan, ay nagsabing dapat kapag kayo ay gumagamit ng satellite noong mga panahon na yun, dapat ang gamitin ninyo ay ang inyong sariling wika. Medyo natauhan po ako. I was talking to the late Ronnie Nathaniels, kabayan, at sinabi niya, hindi ko kaya Tagalog, Pilipino kasi I was from Sri Lanka. Pero you can do it. Do it for the sake of the Filipino nation and for the sake of the Philippine language, kabayan. Okay, kabayan ko, naku, marami pa tayong mga pag-uusapan sa ating palatuntunang ating alamin. Kung hindi man sa fisheries and agriculture, kabayan, pag-uusapan po natin mga bagay na may kaugnayan po sa takbo ng pamumuhay sa Pilipinas. Okay, mabalik po tayo. Let's go back to our senses, kabayan. Let's go back to brass tacks. Sabi nga natin, may kaugnayan po sa mga nahihiling po sa ating programa. Alam po ba ninyo na ang isa sa mga nakita po natin na dapat nating pahalagahan sa larangan po ng pag-aalaga ng hayop ay ang pag-aalaga po ng tupa, sapagkat yan po ay maraming mamimili sa gitnang silangan at maraming bahagi po ng daigdig, kabayan ko. At sa mga panahong ito po ay hinahanap-hanap at nakita ko po sa internet na ito po ay hinahanap ng maraming tao, kaya
gusto kong balikan po yung mga kaibigan po natin. Take the case of Captain Barsaga of an airline pilot, kabayan, na nag-aalaga po ng nasabing alagain. At ang aking kaibigan na ngayon, nakausap ko po nung isang araw, taga-Bataan, mayroon po siya mga alagang tupa at mga sheep, kabayan ko, at napakaganda po ng future nito. Kaya naisipan ko na ibalik natin ng kaunti ang mga bagay na may kaugnayan po sa pag-aalaga ng tupa. Panoorin po ninyo, kabayan. Baka po kayo ay mayroong matutunan kahit kaunti man lamang, kabayan. Sheep production. Okay, kabayan, sapagkat nabanggit na ang unti-unting sumisikat na pag-aalaga ng sheep o tupa sa Pilipinas, pinuntahan po namin ang alagaan ni Ginoong Ronaldo Laderas ng Bulacan at doon nakita po namin ang paninimula niya sa pag-aalaga ng mga tupang angkuri. Ano ang mga katangian ng Dorper, Ronald, na nakapagbigay sa iyo ng dahilan para ito ang piliing uri ng tupa na aalagaan? Lumalaki siya ng malaki, siguro average siya mga 80 kilos eh. Ganon. Oo. Tsaka maganda siya pagka yung makapal yung balahibo niya. Nakusa siyang naglalagas ng ng balahibo. Pero yan, hindi mo kinuha rito para kunin ng balahibo, pero para sa karni lamang, ano? Oo, para sa karne lang yan. Kinocross namin sa sa mga tupa. Para lumaki yung tupa natin dito. Yung mga Sabihin, lokal. mga native natin, Oo, yung yung mga native mo. natin. Pwede ba yun? Pwede. At saan mo kinuha itong mga Dorper na ito? Nabili ko yan sa isang kaibigan ko galing ng Australia. From Australia to. Australia. At dun sa mga binili mo, ilang ulo ito, ilang piraso? Siguro nag-average siya nag-umpisa ako dyan 10 eh. Kaya lang hindi ko naiipon kasi nabibili ka agad. Ganun pinibili naman. Nabibenta ka agad. Kung talagang kung pag-uusapan at saka tutunguhin natin ang pagbebenta, ano ang binibenta rito? Yung bata pa? Yung mga bata pa eh, mga 4 months, 5 months ka. Mga magkano ang bentahan yan? 15,000. 15. Ano to? Yung mga yung mga may matataas na lahi. Pure na yon. Pure yon. Pagkatapos pagka ba pinapalahi, pinararami. Pagka yung naka-cross na siya sa native natin, siguro mga 6,000. Yun ang benta. Pwede. Oo, pwede. Pero malalaki na yun. Pero pagka yan pinararami natin, mga ilang suplingan na kukuha sa isang anakan? 2, 3, gano'n. Nakakatatlo. Pero 2 beses siya sa isang taong umagana. Ibig sabihin, yung yung anak niya, nakakadalawa ka? 2. Nakakatatlo? Ganun ba yun? Mas daig ba ang ibang klase nito? Ibang klase. Yun lang ang niya. Nagtatryo siya ng anak. Minsan 2. Hindi ka mukha ng local natin. Isa lang yun eh. Isa lang ang mag-anak ang local eh. Yung mga native na native tupa. Okay. Ang sabi nila, mas mabait daw ang tupa sa kambing. Talagang pwede, mabait. Naaakap mo, ha? At meron ka bang balak na palakihin to despite the fact na ito kagad ay nabibili? Ito magpaparami talaga ako. Dahil marami namang bumibili talaga. Wala ka bang balak na ibang lahi ng tupa ang pwede mong kunin? Wala. Dito ako malaki kasi siya. Matataba yung niya, malaman. Mga ilang kilo ang nakukuha sa isang piraso? Mga 70. 70 ang isang ano yun? Babae, Lalaki yun. Lalaki. At lahat yun nakukuha yung kasi sa kambing, kakaunti lamang ang nakukuha ang karne halos, mas maraming karne dito. Mas marami to. Wala ka bang balak na iproseso ito? Pwede rin pagdating na araw. Tupa, kabayan, isang uri ng hayop na panugo natin sa ating hapagkainan. Isang uri ng hayop na hindi maselang alagaan, na ipapayo ng mga dalubhasa sa paghahayupan na sinabing mapagkakakitaan din po ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ang tupa sa ngayon ay isang uri ng hayop na pangunahin sa talaan ng mga magsasaka na naglalaan ng espasyo sa paghahayupan. Dito rin, kabayan, ang tupa ay maaaring makasagot sa inyong hinahanap-hanap na proyektong pangkabuhayan. Nako, kabayan ko, parang I'm not trying to pontificate on the program, kabayan. Pero masasabi natin, Lamb of God who takes away the sins of the world. Naman, Kasi yung lamb, kabayan, inassociate ko yan
sa ating Panginoon po. At yung kambing naman sa iba dako. Hindi natin pag-uusapan ng kambing sa susunod, kabayan ko. Pero I would like to thank my good friend Lawrence Maravilla of Bataan, Kabayan, for telling me that there are lots of people wanting to raise sheep in their farm para ito po ay maging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kabayan ko. At yan po ay isasama po natin sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunang ating alamin. Subscribe po kayo sa YouTube, kabayan, sapagkat nariyan po tayo sa YouTube channel ng Palatuntunan Ating Alamin, at once or twice a week, kabayan, ang ating palatuntunan live po sa Facebook. Okay, kabayan ko, ito po naman ang inyong lingkod ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po at lalo na po ang pag-aaral ng ating mga kabataan. At kung pag-uusapan ang Philippine history, let's revive at ibalik po natin sa high school ang nasabing asignatura para yan po ay maging bahagi po ng talagang pag-mold po ng isipan ng ating mga kabataan kung pag-uusapan po natin ay ang nakalipas na kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po.